Alright, kumusta kayo? And welcome back to another episode. Anong petsa ngayon? 27 po, araw ng Martes. Oras dito sa Pilipinas, alas 4:30 ng hapon as of recording. And magandang tanghali, if I'm not mistaken, tanghali sa Middle East. At umaga naman sa Europa. Kamusta kayo? Yes, tama. Tanghali po dyan sa Saudi Arabia. And 8:21 in the morning sa London. Matatapos na yung bakasyon namin. Kamusta kayo? Welcome back to another episode. For today's episode, pag-usapan natin itong OFW tomboy. Sino kaya itong tomboy na to? Tina Tulfo. Nang agaw ng misis. So, malupit talaga yung mga tomboy, no? Basta tomboy, masarap daw. I-reset ko kaya yun. Joke lang. Alright. Pakinggan natin itong natulfo na naman po. Diyos mio. So, at ang oras po natin ay 3:32 ng hapon. At yun, nasa studio naman po natin si Mr. Kenneth Paran and kasama niya po ang kanyang anak na si Kyla Paran. At humihingi po ng tulong na makausap po ang kanyang misis na isang OFW po. Nakipaghiwalay daw ito sa kanya noong May 2, 2025 and binlock daw po siya. Hanggang sa ngayon na hindi daw po ito nagpaparamdam. Kasal po sila ni Arlene Paran. Arlene, okay. Yan. Magandang hapon po, Sir Kenneth and Miss Kyla. Ayan. Hi, Sir Kenneth at saka Ma'am Kyla. Ang ilang years na po ba kayo kasal ni Ma'am Arlene? 9 years. 9 years. Okay. Ilan po ba yung anak niyo, sir? Yan lang. Isa lang po. Okay. Ngayon po ba, sir, ano po yung trabaho ninyo, sir? Family driver. Family driver. Si Ma'am Arlene po ba matagal na bang OFW? Since 2 years old ako. 2014? 13. 13? Since 2013. Oo. Matagal-tagal na din. Ngayon, sir, kamusta naman po Parang tomboy din yung anak niya, no? Tomboy din yata to. yung dynamics ninyo sa pamilya, sir? Okay naman dati. Okay naman, sir. Tapos, sasabihin ko na lang yung totoo. Sige po. Kasi nung Yan ang maganda. Dapat sinasabi talaga ang totoo. Minsan mo kasi nagpapatulpo, may sabit din eh. Ano ba dahilan? Baka naman itong lalaki nangaliwa. Tapos ngayon siya po yung nagpatulfo. Hindi kaya. Tingnan natin. pa siya sa Lebanon, Mm. Ang yan, Lebanon. Ako. Pag umuwi yan, hindi na makakabalik yan. nagkaanak ako sa iba. Tapos, nagkaayos na kami. Nanghingi ako ng tawad sa mama niya, sa kanya. Okay. Tapos, pag uwi niya, mga 2016, nagpakasal kami noong 2017, February. Okay. Okay na kami. Okay. Okay na. Tapos, uwi siya, basta tatlong uwi na siya. Mhm. Yung, Nadidistract ako dito sa anak niya. No? Popogi yorn? Hindi pwede yung ganyan, boy. Boy o girl? Hindi pwede yung ganyan eh. Usaping seryosong issue to eh. Nilalapit ng tatay mo eh. Bigla kang nakaganyan. Hindi ka pwede magpapogi dyan. Dapat ako lang. nauwi niya ngayon, nung pagbalik niya, mga after 2025, doon na, hindi ko alam kung, So, bali, sir, sinasabi mo dati, nagkamali ka, Oo. minanakan ka sa iba. Humingi ka ng pasensya. Oo. So, pinatawad ka naman. oo, nagkaayos na kami. Nagkasal kayo, Oo. 2016. Pero, 17. kailan lang siya, sir, naging medyo cold sa inyo nung 2025 lang? Yung 2025 lang, sir. Paano mo masabi, sir, cold, sir, nag-iba na po ba yung usapan ninyo? Okay naman. Wala kaming kwan. Sabi ko siya, Paano naging cold kung walang problema? Sa nakilala nung misis mo, yung tomboy, sa GC? Yan tayo eh. TikTok, Facebook, samahan ng mga LDR. Marami ko kasi Facebook group na ganun eh. Samahan ng mga single parent. Samahan ng mga
nanloko sa asawa. Sa mga tomboy na naghahanap ng Eva. Di kaya ganon. Nakapa. Ano bang, ano ba yung Tagalog nun eh? Yung parang hindi na siya, makan ba? Hindi na siya affectionate, sir, no? Pero Wala na tinatawagan ko siya araw-araw. Okay. Ako yung gumigising sa kanya, natawagan ko siya araw-araw. Okay. Tapos sabi niya na, isang beses na, wala na. Ayoko na. Bakit? Anong reason siya? Wala lang. Yun yung sabi niya. Oo. Kailan yun, sir? Grabe, no? Parang ano lang. Boyfriend, girlfriend lang, no? Wala na, ayoko na. Tama na, tapos na. Sawa na ako. Separate na tayo. Grabe, no? Yung dating kasal na sabi ng mga matatanda, ang kasal ay hindi parang mainit na kanin na pagka napaso, pwede mong iluwa. Yan tayo eh. Ngayon, iba na. Mga May 2025. Ngayon po ba, sir, may balita ka po ba kung nasa abroad ba ngayon si ma'am? siya yung nagsabi sa akin. Ay, yung anak? Oo. Kayo po, sir, kausap niyo pa rin. Kayo po, ma'am, kausap niyo pa rin yung mama niyo. Kahapon po. Kahapon kausap niyo pa. Kamusta si mama niyo? Nagalit po yun kahapon. Tapos, yung ano ko lang daw sa kanya yung pera. Ano daw? Yung sabi niya mama niya, parang hinahabol lang niya, pera lang daw. Parang nagme-message lang dahil Oo. sa pera. Okay. So, saan po si mama niyo ngayon? Nasa dito ba sa Pilipinas? Teka lang medyo foul yun. Anak mo yan eh. Responsibilidad mo eh. Kahit pa sabihin mo hiwalay na sila, ayaw na ng nanay mo, sa tatay mo, still, responsibilidad niya ang pangangailangan mo. 'Di ba? Kahit naman nasa sa batas natin ganun eh. Bakit ganun yung mga OFW? Mga tanga din yung ibang OFW eh. Ayaw niyo pala ng ganun, di sana hindi kayo nag-anak, mga bobo. Tapos sabihin niyo habol lang ng anak niyo sa inyo, pera, bugok. Sa Dubai. Nasa Dubai. And, OFW pa rin siya doon. Hindi na. Galing siya, talaga, Lebanon talaga siya. Okay, so paano siya napunta ng Dubai? Nandun po yung kasintahan niya. Yung Cross country. Nag-cross country to. Sinambot nung tomboy, bibo. Patay tayo dyan. boy, nandun kasi sa Dubai. Okay, so may bago siyang kasintahan na lesbian. Matagal na sila. Hindi ko alam. Pero nung sa Lebanon ba siya, umuwi pa siya muna sa Pilipinas bago ng Dubai? Umuwi pa siya dito sa Pilipinas Ayun, nung... Saan, Ito yung yan girlfriend. po yung si misis nyo. Oo. Okay. Okay. Yan po yung sa ibang bansa na po yan. Sa Dubai na to? Mm. Okay. So, nung kinumpronta nyo po si misis nyo kung na may Palangga. Palangga. Oh, nako. Pinagpalit sa finger. Titi na eh, no? Pinagpalit pa sa finger eh. Tangina. na siyang kinakasama, ano po Langga yung... ang tawagan nito. Ren! Hindi ikaw to. Hindi. Ano kayo gini ha? Baka mamaya ikaw to nasa tulpo ha? Nadamay pa yung kumatid ko. Ano? Langga. 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 May probinsya po ba kayo, sir? Sa Usamis. Usamis. Okay. So, nung kinumpronta niyo po siya nga may kapartner siyang lesbian, ano po yung sinabi? Wala. Ay, hindi niyo kinumpronta. Hindi ko alam. Ngayon lang nalaman, sir? Nung nalaman ko, nung September, October, na pumunta siya dito. Kasi pinabakasyon ko lang, 4 lang na araw. Sino po yun, sir? Yung anak ko, niyo. oo. Okay. Tapos, ayaw niya yung umuwi, pabalik. So, nung nalaman niyo, sir, may bago nang kinakasama, ano po yung... Wala akong contact sa kanya eh. Binalak niya ako eh.
Okay. Actually, sir, tinatry din namin, sir, nga tinatawagan po si misis nyo para po makausap nyo. Pero sa ngayon po, contacting po, hindi pa siya sumasagot eh. So, sakali po ba, sir, baka po may gusto ka pong mensahe po. Kung nakikinig man dito po si Ma'am Arlene para, no? Baka po may mensahe kayo sa inyo sa kanya, sir. Okay. Maayos lang. Maayos lang kami. Yun lang. Baka gusto niyo, sir, magpanawagan sa kanya, sir. Like, kausapin mo siya, sir. Like, nga, ano, baka nakikinig siya, sir. May gusto kang mensahe sa kanya. Ganda ng apelyido, no? Arlene Paran. Para-paraan din eh, no? Pag yung asawa, real talk lang tayo, no? Pag yung asawa, hindi ganun kalaki yung pera kinikita sa Pilipinas. Yung iba lang natutukso yung ibang OFW, babae mo na lalaki, sa ibang tao. Then, let's be honest, no? Kahirapan. Yung mga walang bayag, walang paninindigan sa sarili. Ito mo to si ate. Oh. Tapos, ayaw na nung anak niya sa kanya. Nung, grabe. Ewan ko sa'yo, te. Mukha ka namang sumususo ng burat. Ngayon, finger na eh. KFC na to. Finger licking good na eh, no? Buki. Kasi bok yung tawag. Bok. Ang tawag Okay. Kung nakikinig ka man ngayon. Sana maayos natin. Ibalik na natin tayong tatlo. Yan lang siya. Hindi ako makapagsalita. Attorney, may question Oh, lang sige po po. na, sir. Si Miss Arlene, sir, may nakikita po ba kayong dahilan bakit nagawa niya po ito? Kayo po ba may bisyo? Nananakit po ba kayo? Nambababaeg? Yun lang yung dati na yun, mga 12 years na yata yun eh. Pero nung time na ba na yun, sir, So, di ba sabi, sir, may nabuntis kayo, ganon. Yung anak niyo doon saan? Nandun na sa mama niya. Okay. Hindi ko rin nakita din yun eh. Wala ka na, sir, ng interaction doon sa... Wala. Wala. So, pero nung time na yun, sir, nahuli ka ba ni Miso kung ikaw mismo nag-amin sa Hindi, kanya? umamin ako sa mama niya. Tapos siya umamin din ako sa kanya na nakasala ako. Pero hindi ko naman ginawa na kasalanan na para maghiwalay lang tayo. Kasi kasala lang talaga ako. Pero naayos na yun. Tapos umuwi siya. Tapos 2017, napakasal kami. Tapos okay pa yung umuwi siya mga 2023, tapos 2025, okay pa. May idea ka ba, sir, kung mga ilang months na sila or taon ng kaniyang bago? Siya yung nakakaalam, hindi ko alam talaga siya eh. Na ilang buwan na sila. 5, 6, ganyan. Mga 6 months. Natagal-tagal na. Ang, Ma'am Kayla, so kayo ni nanay nyo, okay naman yung pagtutungo niyo sa isa't isa? Ngayon. Or nag-iba din ng simula na may bago na siya? So mga kailan yung nagsimula nung mga May na yun? Yung medyo nagbago na yung patungo sa inyo? Oh, sa akin, mga May na. Okay. Sinabi na sa akin na wala na daw. Pero nagbibigay pa rin po ba siya sa inyo, Ma'am Kayla, ng parang suporta para sa education nyo, sa mga pang... Hindi na? Kailan po nag-stop? Kaya siya tumigil ang pag-aaral eh. Kasi yung nalaman niya yung ganon sa mama niya, sa amin. Hindi, teka lang Magiging emotional na yung anak. Tumigil pa dahil hindi na sinusuportahan. May trabaho naman yung family driver. Pero siyempre, iba pa rin pag nasa ibang bansa, mas malaki yung kita mo dun eh. Kahit na malaki kita mo, may mga pangangailangan din naman dun. Pero siyempre,
Gagawan at gagawa mo ng paraan yun kasi nanay ka na eh. Diba? Pero yung hindi ko maintindihan. Nangaliwa ka na, tinigil mo pa yung suporta mo sa anak mo. May ibang usapan na yun. Gago ka na nun. Tumigil siya ng pag-aaral. Na-traumatize po si... Okay, wala ka naman sir balas sa kasuhan yung asawa mo? Wala naman. Okay. Gusto ko lang Bakit ka nagpunta dyan? Do you think mapapabalik mo yung misis mo ngayon? Dyan dahil sa tulfo na yan? Hell no. Pahiya na yun. Diba? Dapat dinaretso mo na. Yaman lang din naman. Magpapatulpo ka para lang ma-resolve ng tulpo yung relasyon ninyo. Imposible yun. Ewan ko ha. Pero para sa akin, tingin ko lang naman, imposible na yun. Pahiya na eh. May ego din yan, malamang. Gayos kayo. Sige. Sige po, ianin lang po natin yan. I-try po natin, sir, na hopefully ma-reach to, no? Meron po ba kayong mensahe? Kayo po, Miss Kyla, since nakakakwentuhan nyo naman po yung mami nyo, meron po ba kayong panawagan sa kanya? Nakikinig po. I'm sure nakikinig naman. Yes, so... Kasi sa ngayon, hindi rin po kami sinasagot ni ma'am, no? So baka sa inyo, sir, Kayo po, Ma'am kinig Kyla, baka gusto niyo magpanawag, may mensahe po para kay mama niyo. At baka mabuo po ulit yung pamilya niyo, di ba? yun po ba ang gusto niyo din, sir? yun pa din po. gusto niya. Sige po, ma'am, baka gusto niyo, ma'am. Ano gusto niyo sabihin kay mama niyo? Gusto pa ng tatay na maayos yung pamilya. Ganun din ang anak. Malinaw na. Good. Maganda yun. Well, we hope for the best. We hope for the better. Kamukha lang ng kapatid ko. Ayos ba yung buhok ko? Nasa likod po ako ng bahay. Medyo mainit ngayon dito sa Pilipinas. Dito medyo Akala nyo, napatulpo ko kapatid ko, no? We'll see you in the next episode, mga kababayan ko. God bless you all.